Jujutsu Kaisen Season 3, Episode 1 Breakdown, ang simula ng mas malaking bangungot. Nabunyag na ang katotohanan sa pinagmulan ni Yuji Itadori. Ang Season 3 ng Jujutsu Kaisen ay nagsimula sa dugo, traidor, at pinakamalaking revelasyon ng serye. Sa Season 3 Episode 1 ng Jujutsu Kaisen, mula sa laban ni Yuji, Okatsu, Choso, at Naoya Zenon, hanggang sa nakakagulat na revelasyon tungkol sa ina ni Yuji, at ang tunay na plano sa likod ng kanyang kapanganakan. Nagsisimula ang episode na ito sa pagpapakita kay Yuji Itadori, na nag-iikot sa buong Tokyo, sinusubukang lipulin ang pinakamaraming cursed spirits na kaya niya, kasama ang kanyang mas nakatatandang kapatid, na si Choso. Mamaya pa natin tatalakayin, kung paano sila naging magkapatid, sa isang napakakomplikadong paraan. Ang dahilan kung bakit laganap ngayon ang mga cursed spirits, ay dahil sa mga nangyari sa dulo ng Season 2. Ang karakter na dati nating kilala bilang Fake Geto, na ngayon ay tinatawag na Noritoshi Kamo, ay ginamit ang curse technique ni Geto na Cursed Spirit Manipulation, upang pakawalan ang libo-libong cursed spirits, sa buong Tokyo. Dahil dito, tuluyan ang nalantad sa buong mundo, ang pag-iral ng mga sumpa. Si Yuji, na puno ng guilt, dahil sa mga taong pinatay ni Sukuna, habang kontrolado ang kanyang katawan noong Shibuya Incident, ay sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pagpatay, ng mas maraming cursed spirits hanggat maaari. Samantala, matapos makulong si Gojo Satoru sa Prison Realm, tuluyang nagpakita ng korupsyon ang mga higher-ups ng Jujutsu Society. Ibinintang nila ang lahat ng nangyari sa Shibuya, kay Gojo, pati na rin kay Principal Yaga, na agad nilang hinatulan ng kamatayan. Ang death sentence ni Yuji, na dati ay naka-hold, ay ibinalik muli. Ang itinalagang tagapagpatupad ng hatol kay Yuji ay walang iba kundi si Yuta Okatsu, ang bida ng Jujutsu Kaisen Zero. Hindi nagtagal, natunton agad ni Okatsu si Yuji, at sinubukan siyang patayin, ganoon ang iniisip natin sa simula. Pagpapakilala kay Naoya Zenon. Ipinakilala rin sa episode na ito, ang bagong karakter na si Naoya Zenon, anak ng dating head ng Zenon clan, na si Naobito Zenon, na napatay dahil sa mga sugat na tinamo niya sa laban kay Dagon, noong Season 2. At kung sa tingin mo ay masama na si Naobito, mas masahol pa si Naoya. Sa katunayan, nagmumukhang mabait pa si Naobito, kung ikukumpara sa kanya. Dumalo si Naoya sa pagbasa ng last will ni Naobito, dahil inaakala niyang siya na ang susunod na magiging head ng Zenon clan. Ngunit dito lumabas ang malaking twist, may espesyal na kondisyon, na inilagay si Toji Fushiguro sa will. Kapag si Gojo Satoru ay namatay, o tuluyang na-incapacitate, ang magiging bagong head ng Zenon clan, ay si Megumi Fushiguro, hindi si Naoya. Dahil wala na si Gojo sa eksena, activated na ang clause na ito. Galit na galit si Naoya. Kaya nang malaman niyang hinahanap ni Megumi si Yuji, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon. Plano niyang patayin si Yuji, at pagkatapos ay patayin si Megumi, upang tuluyan ng maagaw ang posisyon bilang clan head. Sa naganap na labanan, Naoya vs Choso, Okatsu vs Yuji. Hindi na nag-aksaya ng oras si Naoya. Agad niyang natagpuan sina Yuji at Choso, at nagsimula ang matinding laban. Ipinakita na ang curse technique ni Naoya, ay projection sorcery, kapareho ng kay Naobito. Sa simpleng paliwanag, kaya niyang magplano ng 24 na galaw, sa loob ng 1 segundo, at basta't hindi ito mapuputol, nagmumukha siyang parang nagte-teleport. Lumabas din si Okatsu, at agad na nagkausap sila ni Naoya. Dahil special grade si Okatsu, at special first grade lamang si Naoya, nagkasundo sila. Naoya vs Choso, Okatsu vs Yuji, Choso vs Naoya. Sa simula, dehado si Choso, dahil kailangan niya ng convergence para sa piercing blood, habang si Naoya ay puro bilis. Ngunit binago ni Choso ang laro, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakalaking alon ng dugo. Ipinaliwanag na kaya niyang gawing dugo ang cursed energy, kaya hindi siya nauubusan, at hindi namamatay sa blood loss.
Dahil dito, bumagal si Naoya. Ibinunyag rin ni Choso, ang bago niyang teknik, ang supernova, isang blood explosion na parang granada. Dahil lason ang dugo ni Choso, bilang half-cursed spirit, tuluyan itong tinalo si Naoya. Yuji vs Okotso. Samantala, isang-sided ang laban nina Yuji at Okotso. Inilahad na mas marami pang cursed energy si Okotso, kaysa kay Gojo, ngunit finite ito. Si Gojo ay halos walang limitasyon dahil sa Six Eyes. Mahina si Okotso sa pisikal, pero kapag ginamitan ng cursed energy, sobrang lakas niya. Kabaligtaran naman si Yuji, natural na malakas ang katawan, pero hindi ganoon kalaki ang boost mula sa cursed energy. Lumitaw si Rika, na ngayon ay isang Shikigami, hindi na ang unhinged cursed spirit mula sa JJK0. Hinawakan niya si Yuji, at tinusok ni Okotso ang puso ni Yuji. Patay si Yuji. Ginawa ito ni Okotso, dahil sa binding vow niya sa higher-ups. Ngunit agad niyang ginamit ang reverse curse technique, upang buhayin muli si Yuji, bago tuluyang mawalan ng bisa ang katawan niya. Ginawa niya rin ito kay Naoya kapalit ng pagsisinungaling sa higher-ups, napatay na si Yuji. Lahat ng ito ay dahil sa bili ni Gojo Satoru kay Okotso, bago siya makulong. Alagaan mo si Yuji kapag wala na ako. Ang pinakamalaking revelasyon. Habang panandali ang patay si Yuji, ipinakita ang flashback ng kanyang pagkabata. Nakita natin ang kanyang ama na si Jin Itadori, at ang kanyang lolo na nagbabala. Lumayo ka sa babaeng yan. Ang tinutukoy ay ang ina ni Yuji, na si Kaori. Makikita na may peklat sa noo si Kaori, kapareho ng kay Fake Geto, at sa dating Noritoshi Kamo. Ibig sabihin, ang ina ni Yuji ay ang mismong entity na kasalukuyang nasa katawan ni Geto. Si Yuji ay bahagi ng plano mula pa sa simula. Si Yuji ay sinadyang likhain bilang sisidlan ni Sukuna. At dito nagtatapos ang ating episode, binubuksan ang mas madilim at mas masalimuot na hinaharap ng Jujutsu Kaisen.